So, hello guys. So, welcome back. So, ngayon ay isolve naman natin itong ating example problem number 2 para sa virtual work method for beams and frames. Okay. So, ito yung problem natin guys. Now, determine the horizontal displacement at point C in inches in the frame shown in the figure. Take modulus of elasticity equals to 29,000 kips per square inch and I, or moment of inertia, equals to 600 inch to the fourth for both members. Okay guys, so bali now we have here a frame at ang tinatanong dito is yung horizontal displacement at point C. So bali meron tayong pin dito sa may point A and meron tayong roller dito sa may point C. So ibig sabihin guys, since the roller nga itong ating point C, then pwede siyang gumalaw horizontally. Okay? So gagalaw talaga siya guys, no? Dahil nga meron tayong to the right dito na load na 4 kips per feet, no? Ibig sabihin, yung point C is obviously gagalaw siya papuntang right. Okay? So ngayon, no, i-solve na natin to guys. So of course, no, meron tayong dalawang system dito guys. Yung real system is yung ating frame na original. Ito yung ating totoong frame. At dito nga tinatanong yung ating horizontal displacement sa may point C. Okay? So sa virtual system natin guys, again, no, tatanggalin natin yung ating external load at ang ilalagay lamang natin is yung ating assumption kung saan nga mag-deflect sa point C. So unit load ang ating ilalagay dito, no? To the direction kung saan nga natin ina-assume na pupunta si point C. Okay? Okay, so since kailangan nating malaman guys yung horizontal displacement, then ang kailangan nating i-assume is either to the left or to the right nga na unit load, no? So kasi nga mag-assume tayo kung saan mapupunta nga yung ating point, no? So it's either leftward or rightward. So ayun, so maglagay tayo guys ng unit load at ang i-assume natin of course is to the right, no? Kasi nga we are obviously, no, iisipin natin siyang pupunta siyang right, no, kasi meron mga right loads, no. So ayun, so ito yung ating ilagay guys. So ayun, so ito na nga yung ating unit load na nilagay natin. So this means guys that we are assuming that point C will go to the right. So ngayon nga guys, no, kailangan natin ngayon gumawa nga ng ating mga moment equations sa bawat segment na kung saan merong discontinuity ng loading. So ayun, so bali no, bago tayo makagawa guys ng moment equations, kailangan muna nating i-solve nga yung ating mga reactions sa ating supports, no, kasi maaring maka-create sila ng moment, create sila ng moment or kailangan involve sila sa ating moment equation. So ayun, so gagawa muna tayo, i-compute ko muna guys yung ating mga reactions. Hindi ko na ipapakita yung solutions, no? Kasi alam naman natin kung paano na mag-compute ng reactions. Okay? Okay, so ito na nga guys yung ating reaction sa ating real system. So sa C, of course, is a roller. So meron lamang tayong vertical reaction. So 25 kips yun. Ayun, tapos of course, dalawa lang naman silang vertical. So AY natin is also 25 kips and AX natin is 40 kips. Okay? So ngayon naman guys, no, of course, no, meron din tayong reactions dito sa virtual system kasi ito is an external load. Itong 1 kip na to is an external load. This is an external na virtual load, no? So ayun, so kailangan natin i-compute din yung ating mga reactions dito. So i-compute ko siya guys. So ayun, so ito na guys yung ating reaction sa support C at saka sa A. So ayun, so CY natin is 1.25 upwards, AY natin is 1.25 din kasi dalawa lang naman silang vertical. And then AX natin is 1 kip. Okay? So ayun guys, so na-compute na natin ngayon yung ating mga reactions. So ngayon kailangan na natin gumawa ng ating mga moment equations. Okay, so take note, nagagawa tayo ng mga x coordinates at the points na kung saan at segments na kung saan may discontinuity nga ng loading. So sa case nito guys, no, of course, yung ating frame is, di ba, yung ating frame is from point AB at saka BC lang naman yung ating members. Sa AB, isang segment lamang siya kasi continuous dun yung loading. And sa BC, isang segment lang din siya kasi continuous yung ating loading. Okay. Okay, so ibig sabihin na ito guys, no, dalawa lamang ka-segments meron tayo. So, ayun, so ikakat natin dito, meron na nga ditong x1 at saka x2. So, yung problem na mismo yung nag-set kung saan tayo mag-set nga ng ating x. Okay, so saan tayo mag-set ng ating x coordinates. Okay, so ikakat ko dito guys sa may points, sa may segments AB at saka BC. Okay. Okay, so para sa ating segments, dito ako nag-cut guys, no? Kasi dito naman yung ating x1, sinet na mismo ng problem. Ayun.
Okay, so of course, no, pag kinat natin to, ang i-consider natin is yung baba. So para siyang left side, guys, kung pag horizontal ito, left side yung ating kina-consider. So ibig sabihin, yung ating moment direction nito, guys, must be counterclockwise, yung ating positive sense. Okay, so ito na nga guys yung ating mga moments. So, ito, since nasa real system ito, tatawagin natin siyang capital letter M, then 1. Ito is nasa virtual system to, then tatawagin natin siyang small letter m, then subscript na 1. Okay, so wala tayong theta guys kasi hindi naman slope yung kino-compute natin kundi displacement. Okay, so isosolve natin ito maya-maya guys, no? Pero bago diyan, no, ay mag-cut na din tayo sa ating second segment. So, ayun. So ayun, so dito tayo magka-cut guys sa ating second segment. Okay, sa may BC, no? Okay, so yung ating X nga is measured from point C papunta dito. Okay, from point C. Okay. So ngayon, no, so ang ating isolate dito, mas maganda kung sa right side tayo mag-isolate guys, no? So ibig sabihin, yung ating magiging positive sense ng ating moment will be clockwise. Okay, at ito na guys yung ating mga moments. So ito ay tatawagin nating M, capital letter M, then subscript na 2. Then ito is tatawagin nating small letter m, then subscript na 2. Okay, so yun na guys, no? So all we need to do now is to compute for the moment equations. Okay, so unahin muna natin guys yung paggawa ng ating moment equation sa real system. So yung M1 muna yung ating unahin guys, no? Okay, so bale, let's have a moment about this point. Okay, so summation of moment equal to 0. Ayun, so let's assume of course a counterclockwise direction to a positive. No, kasi yung ating direction ng M1 is counterclockwise. So bali M1 guys, okay, positive yun. Okay, so of course si AY ay hindi mag-moment dito, no, kasi tatama lang siya, wala tayong perpendicular distance. Okay, then minus yung AX which is 40 times x sub 1. I hope naiintindihan natin guys, no? Ito yun, no? Kasi pag ganun yung kanyang ikot. Okay? And then of course, itong concentrated load na to which is 4 kips. Okay, positive siya guys, no? So plus 4 times x sub 1. Okay, so ito yung resultant guys, itong load na dito. Times yung distance ng kanyang centroid papunta dito, that is x sub 1 over 2. Okay, then equal to 0. Okay, so i-simplify muna natin guys. Okay, so pag kinuha natin guys yung M1 natin, so of course magiging 40x1 minus 2x1 squared. Okay, so ito na yung ating equation guys ng ating M1. So of course isulat lamang natin dito yung limits ng ating x1 which is from 0 to 10. Okay, so bakit siya from 0 to 10? No, take note na yung ating x1 nga guys ay nag-range mula sa point A papuntang point B. So bali no, from 0 to 10 yung ating limit ng x1. Okay? Kasi first segment yun. Okay, so ngayon guys, no, i-solve naman natin yung para sa virtual system. Okay, so solve natin guys yung ating M1 na maliit, no, dito sa ating virtual system. So let's have summation of moment equal to 0. Ayun, so assuming of course a counterclockwise rotation to a positive, no? Kasi si M1 natin is counterclockwise. Okay, so M1 natin guys na maliit is positive and then minus yung of course 1.25 ay hindi naiikot dito, no? So yung 1 na lang, so minus 1 times x sub 1 then equal to 0. Okay, so simplify natin guys. So this will be M1 equals to x sub 1. Ayun. Okay, so isulat lang din natin dito guys yung ating limits ng ating x sub 1 which is 0 to 10. So ayun, so x sub 1 natin guys. Yan nga, yung limit niya is 0 to 10. Okay, so na-compute natin guys yung ating M1. M2 na lang kailangan natin. M2 dito sa real at saka M2 dito sa virtual system. Okay, so unahin muna natin guys yung ating real system. Okay, so nilipat ko dito yung ating figure guys, no, para madali nating makita, no. Okay, so again, no, yung ating ang ating i-consider dito, ikakat natin dito then sa right side tayo guys. Okay, kaya nga yung ating direction dito ng ating moment is clockwise. Okay. So ayun, so wag natin pansinin dito guys, no. So para katulad kanina nung nag-compute tayo ng M1, hindi natin pinansin itong nandito sa taas, no, kasi kinat man natin dito. Okay, so dito naman tayo guys, no, ikakat natin dito, then sa right side tayo. So let's have summation of moment
ayun, equal to 0. Okay, let's assume now a clockwise rotation to be positive. So, bali, m sub 2 natin is positive and then minus 25 times x sub 2. Yun lang guys, no? Equal to 0. So, bali, m sub 2 natin guys, simplify natin. Ang kanyang equation is 25 x sub 2. Okay, so ayun, so isinulat ko lang dito guys yung ating limits ng x sub 2. So that is nga, mula dito nga yung ating limit from point C to point B which is 0 to 8. Okay? So ayun, so tapos na tayo guys sa real system. So ngayon ay punta naman tayo sa virtual system. So ayun, so nilipat ko guys dito yung ating figure para sa virtual system, no, para mas madali nating makita. Okay, so let's have now a summation of moment equal to 0. Okay? So, dito tayo mag-moment guys. So, ayun. So, let's have a clockwise direction to be positive. So, bali, m sub 2 natin is positive. Ayun. So, of course, yung 1 kip ay hindi siya mag-moment dito kasi wala tayong perpendicular distance. Yung 1.25 natin ay mag-moment and that is minus 1.25 times x sub 2 which is equal to 0. So, ano yun natin guys yung ating equation? M2 natin is 1.25 x sub 2. Okay, so ayun. So again, yung ating limits ng ating x2 must be from 0 to 8. Okay? So ayun. So mula dito sa point C which is 0, papunta dito which is 8. Okay? So, ayun na nga guys, no? So, na-compute na natin lahat ng ating mga moment equations, M1 tsaka M2 na capital letter, at tsaka small letter M1 tsaka M2. Okay, so ano yung paggagamitan natin nito? So, of course, no, ay gagamitin na natin ngayon siya sa ating formula. Diba nga sa pagkuha natin ng deflection, since deflection sa point C yung ating kukunin, din ito yung ating formula. Okay, so kopyahin natin ito guys. So ayun, so yung ating formula guys is 1 kip. Sabi nga natin yung 1 doon is yung unit load na in-apply natin multiplied by delta. Okay, so take note, ang hinahanap natin is yung horizontal displacement sa may point C. So tawagan na natin siyang delta Cx is equals to integral of small letter m, capital letter M over EI then dx. Okay, so simplify natin guys dito sa kabila, ilabas natin si EI. So 1 over EI, then summation of integral of small letter m, capital letter M, then dx. Take note kasi guys, kaya tanong ng summation dito kasi dalawa man yung ating m small letter and dalawa yung ating capital letter na m. Okay, so magiging 1 over EI, ayun. Then, i-close natin to sa bracket, then integral of m1, capital letter M1, dx, then plus integral of m2, capital letter M2, dx. Okay, so substitute lamang natin guys yung ating mga nakuhang mga moment equations. Ayun, so kopyahin ko muna guys yung ating mga moment equation. So ayun guys, so ang gagawin natin ngayon no, ay isa-substitute lamang natin yung ating mga nakuhang moment equations dito sa ating equation, sa ating formula. Okay, so ang mangyayari dito ay magiging equal to, okay, so 1 over EI, okay, then multiplied by integral of, unahin muna natin guys yung M1, okay, so that is x sub 1, okay, multiplied by capital letter na M1 wherein that is 40x sub 1 minus 2x sub 1 squared. Okay, so of course meron ditong dx at ang ating limit nga is 0 to 10. Okay, so take note guys, no, hindi pwede magkaiba yung inyong limit sa small letter na m sa capital letter na m, no, kasi same lang naman sila ng segment. Okay, then plus of course, okay, integral of small letter na m2 which is 1.25 x sub 2, okay, then multiplied by capital letter na m2 which is 25 x sub 2 then dx. Limits natin dito ay from 0 to 8. Okay, so ayun, so i-compute lang natin siya sa ating calculator guys, no, kasi nga meron naman tayong calculator na may integral. So ang lalabas dito guys, no, para dito is ang lalabas is 25,000 over 3 and para dito ang lalabas is 16,000 over 3. Okay? So ayun, so ang lalabas dito guys of course is 41,000 over 3 EI. So ang unit dito sa paibabaw is kip squared, feet squared. Okay, so take note, meron pa tayo dito sa kabilang side ng equation na 1 kip, no? Meron tayo ditong 1 kip
times delta CX. So delta CX ang hinahanap natin dito guys, no? So ayun, so compute muna natin guys yung ating EI. So according sa ating problem guys, yung ating E nga is 29,000 kips per square inch and yung ating I nga is 600 inch to the fourth. So ayun, so ito na nga yun guys, no, i-solve natin yung ating EI. So 29,000 kips per square inch multiplied by 600 inch to the fourth. So take note guys, so yung ating mga units dito, naka-feet pa kasi ito, no? Pwedeng i-convert muna natin siya to kip feet square. So mangyayari dito guys is so yun, so magiging 17.4 times 10 to the 6 inch square. Tapos i-convert nga natin siya to keep feet square para magka-cancel muna guys yung ating mga units, no? So bali no, ang maging result nito ay okay, so EI natin is 120,833.33 keep feet square. So ayun. So pag sinubstitute natin dito guys yung ating EI, so of course maka-cancel yung isang keep. So maka-cancel sa isang keep. So isa na lang yung keep na matitira. Okay, tapos feet square maka-cancel yung di ba 3 man to. So ibig sabihin isang feet na lang matitira. Okay, tapos meron pa rito guys keep. So maka-cancel lahat ng keep. Okay, so ibig sabihin ang unit na lalabas dito ay in feet. So delta CX natin is equal to 0.113103 feet. So ito na guys yung ating delta CX. So i-convert lamang natin ito to inches kasi yun yung hinahanap sa problem. So 1.357 inches. Okay, so ito na nga yung ating sagot no sa horizontal displacement sa may point C. So take note, ang tinatanong dito guys nga is horizontal displacement at point C. So yun na nga yung ating sagot. Okay, so ayun, so take note na positive ang lumabas guys na ating result. So ano ba yung ibig sabihin? Bakit siya positive yung lumabas ng ating result? Okay, so again, yung ibig sabihin ng positive is that tama yung ating assumption. So again, so yung ibig sabihin guys ng positive is yung positive sign nga indicates that the assumption was correct. So ano ba yung ating inassume kanina? So balikan muna natin guys yung ating inassume kanina. Okay, so nung maglagay tayo guys ng one keep to the right dito, that means we were assuming that point C will have a rightward movement. So pupunta siya ng papuntang right, no? Papunta nga si point C sa right. Kasi nga naglagay tayo ng one keep papuntang right. So since positive ang lumabas na result, then that means pupunta talaga siya ng right. Okay, so kung nag-negative yun, that means opposite yung direction niya dapat. Okay, so ngayon nga, no, since positive, then papuntang right siya. So, ayun. So, ito na nga guys. So, nilagyan ko lang dito ng to the right, no? Para alam natin kung saan yung direction nga ng delta CX. Okay. So, yun. So, ang dali lang naman yung ng solution, di ba guys? So, all you have to do is gumawa lang tayo ng virtual work method. I mean, virtual system. Tapos, maglalagay tayo ng unit load sa kung saan tinatanong yung slope or di kaya yung deflection. So, sa frame, so, ang sinolve lang natin dito is displacement. Pero pwede mo din namang isolve na yung slope no at any point nga ng ating frame. So ayun, so madali lang guys yung virtual work no. Kaya lang ang problema ko dito no kung i-implement ko lang siya sa ibang method is that medyo matrabaho siya no. And take note na kapag ka nag-iba yung point na tinatanong no, kailangan mo na naman gumawa ng another virtual and real system kasi mag-iiba yung ating mga segments na may continuous loading. So gagawa ka naman ng mga equations. So kailangan sa isang point lang dapat tinatanong no para isang set ng real at saka virtual system ng yung gagawin mo, 'di ba? Parang ganoon. So naiintindihan niyo yung ibig kong sabihin guys, no? So matrabaho siya kung iba-ibang point. For example, tinanong dito, what is the horizontal and vertical movement ni point B? Ayun. Tapos tinatanong din si point C. Tapos tinatanong din dito somewhere in between kay point A at saka point B, 'di ba? So ang dami mo nang gagawin na real at saka virtual system. So, gano'n. So, madaming equations na gagawin kapag gano'n yung nangyari. So, that's it guys. No, I hope na naintindihan nyo yung ating lecture. No? So, ayun. So, don't forget to like and subscribe sa aking YouTube account. No? Sana naman ay mag-subscribe kayo. No? Para naman umabot na ako ng target. Okay. Okay, so again, no, kung meron kayong mga questions na may figure, no, pwede nyo i-send sa aking email, marcelajuniorabrea@gmail.com. Pwede kaya pwede nyo akong i-PM, i-private message, i-messenger sa Facebook account ko. Hanapin nyo na lang
Marcelo Abrera, may nakasulat dyan na professional account. So, ayun. So, ayun guys. So, that's it. So, see you sa ating next na lecture. No? Sana marami kayong natutunan sa akin. And nga pala, no, mag-upload ako ng iba-ibang mga subjects ng civil engineering. Ayun. So, hintayin nyo na lang guys. So, ayun. So, bye-bye!